Sira ba electric pan mo? So baka ito ay isang dahilan kaya nasira kagad yung iyong electric pan. Unang-una, hindi na lilinisan, at pangalawa, hindi nalagyan ng oil. Yan. So pangatlo, over sa paggamit. So yan po ang mga kadalasang dahilan kaya nasisira kagad yung ating electric pan. So una natin gawin, for example, ito yung ating electric pan. So dapat every week or 2 weeks ating lilinisan. Tapos pangalawa, dapat tayo maglagay tayo ng langis dito sa kanyang bushing sa loob. Yan. Para yan po sa ganyang pamamaraan, hindi agad nasisira yung ating electric pan. Yan. So ngayon, ituro ko sa inyo mga kabers kung paano ba maglagay ng langis sa ating electric pan para sa ganon ay makakaiwas tayo na masira kagad yung ating electric pan. So una-una, dapat mayroon kayong ganito. Yung mayroong tawag dito Singer oil, yung iba naman 4-in-1 yung pangalan. Dapat mayroong ganito nozzle. Yan. Tapos for example, ito yung makina ng yung electric pan. Dapat nakaganon siya. Dito niyo ipasok, oh. Yan. Kung nakita niyo ang awang na yan, you know. Yan. Diyan niyo ipasok yung itong nozzle. Tapos patakan nyo siya ng langis. Yan, dapat itong pinaka-shafting na to, yun yung sa gitna, oh. Yung dyan, oh. Yan, mabasa yan ng oil. Tapos pag napatakan nyo na ng oil, sabay nyo ay ganon. Yan, ganon siya, oh. Para kakalat talaga yung langis. Yan, konti lang, huwag masyadong madami. Tapos dito naman sa likuran, ganon din yung gagawin nyo. Pasok lang dito, mga ka-viewers, dito. Yan, tapos ang gagawin nyo naman, siyempre ganun din. Yan, patakan din ng langis. Huwag din masyadong madami. Tamang-tama lang. So para makaiwas tayo na masira agad yung ating electric pan, dahil siyempre sa panahon ngayon na summer, so medyo mataas yung index ng tawag yan, mataas yung init, napakainit ng so kailangan ating electric pan ay kondisyon ng kondisyon. So una-una yun na nga, linisan natin. Tapos lagyan natin ng, patakan natin ito ng langis. Yan. Kung di naman ganito yung inyong electric pan, yung mayroon yung electric pan na yung kanyang pinaka motor ay sarado. Wait lang ha, papakita ako ng sample. Yung ganito yung pinaka motor niya, ito, lata. So yung ganito medyo sarado yung motor. So kung natatakot kayo na baka masira o malagot yung or maputol yung mga windings, so yan, maputol yan. So pwede naman kahit dito lang nyo lang lagyan. Nakaganon yan, you know. O nakaganon, di ba? So kahit dito nyo lang lagyan. Sa likuran naman, yung ganito din sa likuran, yan, lagyan din nyo dito ng pagganon yun, yan, lagyan din dito ng langis din. Yan. Kahit konti lang man ay mapasukan sa ilalim ng langis, dahil ang langis talaga pinaka-importante, lalong-lalo na sa ating mga electric pan. Yan, langis at saka linis. Yan po mga kabiyos, yan po ang pinaka-importante. So sa repair ko dito, mostly yun talaga ang dahilan kaya nag-stock up, dahil yung pagsakaling yung ating electric pan madumi na nga or maalikabok na, hindi pa natin nalilinisan. So yung alikabok na yun po ang papasok dito sa ilalim. Yan, papasok yan sa ilalim hanggang mag-stock up yan dito. Dito, yan sa pinaka-bushing na yan. Dahil yung ating electric pan, hihigop yan ng hihigop kasi yan ng alikabok. So dito yan na yung mga alikabok hanggang papasok sa ilalim. So yun na, magtaka na lang tayo bakit hirap siya makaikot. Yan, minsan matigas na ito. So ang pagganon naman, dahil doon sa nasira na yung bushing at shafting. Yan, di ba? Una-una mag-stock up yan. So mag-stock up, kung hindi naman bumigay kaagad yung thermal fuse, yun na nga, ginagamit pa rin natin. So maaring yung bushing at shafting magaganon yan, makikiskisan yan. So pag nagkikiskisan yan, magasgasan na yung magagasgas na yung bushing, pati shafting na rin damay na. So kaya ang tendency, mag-stock up siya at hirap ikutin. Yan. So kung minsan naman tumataas yung hanggang uminit ito yung motor, napakainit na talaga dahil yun nga naubusan ng langis at kulang sa linis.
So minsan naman magka-cut off yung kanyang pinaka fuse or thermal fuse. Yan. Yan tulad dito, ano to thermal fuse yan. Tulad niyan, magka-cut off yan. Pag yan po ay nagka-cut off, mawala ng power yung ating electric fan. Kaya nga sabi ng iba, bakit daw yung kanilang electric fan ay wala ng power, hindi na gumagana at hindi na umiikot yung pinaka motor. Yan po ang dahilan. So mainam talaga na linisan natin yung ating electric fan at i-maintenance natin kahit sa paglagay ng langis. Pinaka-importante yan dahil sa ganoon na pamamaraan tatagal yung ating electric fan, mga ka-viewers. Yan, pinaka-importante yan, yung paglinis. Yan, dahil pag gamit lang tayo ng gamit, so siyempre minsan naman busy tayo sa trabaho, so yun na nga ginagamit natin palagi, at yun na nga, naubusan na nga ng langis, madumi pa yung electric fan, madaming alikabok, yun na mag-start yung ating electric fan na uminit at masisira. Yan, so okay lang kung mayroon tayong pangbili, wala namang problema, bili tayo kaagad ng electric fan. Pero kung katulad naman sa akin na yung kita ay sakto-sakto lang, so walang pangbili ng electric fan. Kaya para maiwasan natin na masira kaagad, yun lang ang importante, mga ka-viewers. Number 1, linis. Number 2, paglagay ng oil doon sa pinaka-bushing. Yan, kasama na yan sa pag-maintenance. Pati yung yun nga, wag nating sobrahan sa paggamit. Kung pwede, papahingahin natin yung ating electric fan. Yan, kahit mga 10 minutes, 5 minutes, basta ang importante makakapahinga yung ating electric fan, mga ka-viewers. Importante yan. Yan, sa pamamaraan ng ganyan, so tatagal at tatagal yung ating electric fan, mga ka-viewers. So yan, mga ka-viewers, so sana po mayroon kayong nakuhang konting ideya sa aking na-share, mga ka-viewers. At kung sa tingin nyo ay nakatulong ito sa inyo, so sana wag nyo kalimutang i-subscribe yung aking channel. At wag nyo rin kalimutang i-share sa iba, mga ka-viewers, para makatulong tayo sa mga hindi pa nila alam kung paano i-handle or pangangalagaan yung ating mga electric fan sa bahay. Yan, mga ka-viewers. At higit sa lahat, mga ka-viewers, konting hiling lang po, at sana wag yung i-skip yung mga ads na lumalabas sa aking mga upload, dahil yun po ay malaking tulong na rin sa akin bilang isang maliit na content creator, mga ka-viewers. Yan, mga ka-viewers, so yan. So ako po ay samantalang magpapaalam, mga ka-viewers, at tayo ay magkikita-kita muli sa aking next na mga upload. So yan, mga ka-viewers, at bye-bye, mga ka-viewers. Ayan, at God bless us all po. Ayan, to God to be the glory. Bye-bye, mga ka-viewers.